Hello po mga guys, amiga-amigo, magandang hapon. Bumalik tayo dito sa aking isang followers na ating kaibigan, Yung gawa ko okay na po. Ngayon nagkaroon ako ng budget. Ito ngayon gagawin. Handa na ako sa mga ganyan. Yan, tanggalin mo yan, screw bolt lang yan, tatlo. Kuya, Yan guys. Ito ingatan mo to kasi nakasukan lang yan. Oh, ingatan mo yan, condenser, request ni boss. Totoo yan. May condenser yan, pag hindi mo kinabit yan, palyado rin yan. Oh, wala. Nahugot yan nung anak ko. Ay hindi, andar yan. Hindi mandar. Saksak, kabit. Sabi ko parang hindi nakakapanta. Yan guys, inuugotan ng aking batos, dandahan ha. Yan. Yan, silipin nyo mabuti guys, huwag kayo kukurap. O, yan lang alam ang loob niyan. Coil, rotor, igniter. Ngayon, hugutin natin yan. Tatandaan mo to timing to para hindi na ikot ang makina dito nakaposisyon ha. Okay, tanggalin mo yung bolt. Madali lang yan, yung wheel seal. Antayin lang kayo guys, pakita ko sa inyo para di kayo nagagastos niyan. Ngayon, kung sasabihin ng mga baser yan, di pwede yan dyan. Bahala nyo yan, choice nyo yan. Bahala kayo dyan. Basta ako, tumanda na ako dyan, naubos ng buhok ko dyan, kagagawa dyan. Nabunot mo na? O yung wire, ingatan mo. Balik mo muna yan, saksak temporary. Hindi mo kasi ito natanggal dandahan ka lang nito. Ano ba to? Nilagyan mo na to ng bitagray? Nilagyan yan kasi nahugot yan Nahugot. Kasi nilagyan na pandikit to Nahugot na yan. Yan. Sirain mo muna to pandikit to para mahugot yan. Wala, no choice ka nito kundi Hindi, wag na tanggalin yan. Para masaya si boss. Yan. Yan guys. Tutukan nyo maigi ha. Walang kukurap. Ito po, may wheel seal sa loob niyan. Ayusin yung video to May wheel seal to. Ito. Nandito nakaposisyon yung wheel seal yan. Yung maliit na yan. Ito po shafting. Ngayon, ang langis po, dito po nadaan yan. Yan. Ito namang shafting natin, kalumaan na, medyo kalug-kunti. Ngayon, lagyan yung bulak yan, okay lang yan, magbabasa pa rin ng kunti, pero hindi na gano'ng kalakas. Ngayon po, yung ibang tagas dito, minsan dito uring. Kadalasan po, kahit makapal ng uring, natagas kasi, dito kasi dumadaan Dito dumadaan yung langis niyan. Ngayon, mag-aagaw kurente yan, may panahon magpapalya, So ngayon, lalagyan natin ng sikretong mga pamaraan. Lalabas ko na. Sikretong mga pamaraan sa mga low budget, Nalagay tayo ng bulak dyan. Nasaan si bulak, boss? Nakita ko sa inyo yung bulak na yan. Yan. Nasaan na ito? Wala tayo basahan, boss? Yan. Itong bulak po, isuksok nyo lang dyan. Pagkatapos suksok, itama nyo, ikot-ikotin nyo muna para magiging bilog sa loob. Pagkatapos dyan, dito man sa kabila, ikot pa rin. Kaya lang, bago natin gawin yan, linisin na natin lihaan para yung bitagre, makakadikit na siya. 100% po yan, wala nang katagas-tagas kasi alam nyo bakit, tinakpan na ito tinakpan na to siya para lang maalis yung tagas. Ganun lang po, balikan ko kayo linisin muna namin. Ang gasolina to Yan guys, nililinis na ng maigi Pinalinis ko muna para masiyahan naman yung mayari. Pag tignan niya, medyo maputi-puti makikita na yung aluminum ng transmission kasi nalunod na langis yun. Ano boss na? Okay, sundutin mo lang yan, punasa mo maigi yan. Alam mo, yung lalagay ko dyan, kumbaga sa Japan, hindi pasado yon. Wheel seal yan nasa loob. Kasi yung labas o-ring yan. Boss, may kaibigan ako. Palit sila ng wheel seal, backlash sila ng igniter, backlash sila ng coil, yung rotor, tumagas pa rin. Alam mo bakit? Yung shafting kasi niya, gas-gas na, malalim na. Hindi na kaya ng wheel seal. Ngayon, no choice siya kung anong paraan. Ako na ang gumawa. So nag-try ako doon sa Cebu, nilagyan ko ng bulak yan. Nung nilagyan ko ng bulak, tumagal. Wala naging problema. Wala na tagas. Yan lang yun kasi. Kailangan kasi hindi magkalangis yan kasi mag-aagaw ang kurente dyan. Pag marami ng langis. Isa yan sa mga dahilan yan. Susurti ng kurente, hindi na mag-isa-isa ng firing niya. Mabasa. Ito, linisin dito natin ito. Pasang-basa na nga ito yun. Langis ko. Yan, sisiyahan ka na dyan boss, malinis na yan Yan guys, balikan ko namin kayo at magagawa muna ako doon, saksakang ng bulak yung distributor. Yung dinadaloy ng langis. Kasi po, itong ating shop, ikot na ng trabaho yun, mababasa rin naman ang kunti yan. Ibig sabihin, wala namang ibig sabihin, masisira dyan. Yan na guys, lagyan natin ng bulak. Step 1, suksok. Okay, silipin nyo may giho, huwag kayo kukurap dyan. Yan, ganyan lang yan, Yan yung sinasabi ko, susukan nyo muna. Yan.
Hindi naman kadaduhan lang yan. Kung sa makina pa yan, kakatok na yan. Ano, boss? Sa maikot. Yan. Kasi makakalapat yan doon. Kusa lang sa magpa-guide doon. Paano tutulo yan dyan? Ng langis. Ha? Sa kabila, lagay. Ikot. Lagay tayo. Kung sa Bisaya, pastos yun. Tagalog, lagay. Dalawa lang po yan, ano? Kasi ito, nag-iikot yan. Nagbabasa pa rin naman ng konti yan eh. Pero hindi masisira yan. Ha? Hindi masisira. Hindi mo masisira yan. Lalaban mo ako ng pirmahan dyan. Ano? Pirmahan tayo, boss. Hindi mo masisira yan. Sino may sabi sa'yo masisira dyan? Kami ko nang ginawa dyan. Tumanda na ako dyan eh. Yan. Ngayon, lalagyan lang tayo ng bitagre. Yan, tira kayo mga baser. Ganyan na. Oh. Sasabihin na naman yan. Ang tanga-tanga yung mekanik ko na yan. Bakit tinakpan yan? Sige, tira. Kasi nga, pinag-usapan dito yung tagas. Jit lamang. Magbaklas ka dyan. Magbabayad ka pa. Malaki babayaran mo kasi talent yan eh. Babaklasin mo yan eh. Papalitan mo ng wheel seal yan. Eh kung may damage yung shafting mo. Na din. Okay. Sa kabila. Maya-maya nyo na po ikabit para tumuyo-tuyo yung ating bitagre. Bitagre lang naman yan eh. Hindi na may epoxy. Ako nga, nilagyan ko pa nga epoxy ng araw eh. Eh ngayon, mas maganda kasi bitagre pagka oras na halimbawa, katubol, madaling baklas. Guys, meron na yan ha. O, sinira ko na yan. Tira mga baser. Yan kasi dumadaan ang langis mo eh. Yan. Ito din po, o-ring yan. Pag sira naman yan, sa labas lang po yan. Pagka sira yung loob mo, yung o-ring mo maganda, tabuang ng mekaniko, lagi palit ng o-ring, dito naman dumadaan. Yung akala, dito. Dito po yun sa loob. Yan, bago natin ikabit to, kung maaari isang oras. Pwede rin 30 minutes, depende na lang po sa inyo yan. No? Yan. Relax muna tayo boss at patutuyuin natin ng konti. Approve! Habang tinanggal ang distributor, linisin nyo din po ito. Kasi may mga acid-acid yan. No? Para magiging buo ang kurente ba? Maganda, daloy niya. Parang battery yan eh. Pag di ba ang battery, pag may acid-acid boss, mahirapan mag-start dahil naglulos na. Kahit anong higpit ng bolt, dahil sa acid-acid na yan. Yan na po mga guys, no? Kinabit na, tuyo na yung ginang bitagre. Tapos kung anong posisyon ng timing, ganun lang din po no, pagkakabit. Huwag nyo na baguhin yung posisyon ng rotor kasi pag binago yung posisyon ng rotor na yun, baklas hindi under po yun. Ayan, natin ta guys, paandar rin na namin na yan. Yan po mga guys, no, nakakabit nating battery. Ngayon sabi ko kay boss, malinis na yung kanyang transmission. Yan, tingnan nyo. Sabi ko naman sa kanya, pag malis na kami, may kunting-kunting basa yan, dito lang po yan yung stock niya. Pero pagka medyo malakas, sabihin lang niya sa akin. Pero malabo na po yan. Marami na akong ginawang ganyan. Hindi na talaga tumutulo yan. Paano tutulo yan? Nakasarado doon. Yun lang po ang pamaraan. No? Sige, start nyo sir. Boss. Problema ngayon yan. Baka hindi umandar yan. Tad, tama timing? Tama. Sige. Umandar. Yun. Umandar agad. Ingat boss ha. So ngayon po, distributor kasi na sinabi ko na eh, gano'n na siya nagka-budget sa libor. Hindi na kami bumili ng parts dyan. Tulak lang yun ano dyan. Aircon mo boys. Aircon mo. Para tingnan natin na ako kami umalis. Gangos yung bit mo ah. Mawala din naman yan ano. Sakit lang yun talaga yun. Gangos. Hindi ko pa nalagyan ng pan eh. Sabon. Sabi ko sa'yo, lagyan mo sabon. Wala na. Ganun lang pala gagawin mo. Mas maganda naman yan kaysa sobrang higpit. Masisira yung idler bearing, kursado. Yung tama higpit lang, okay lang yung si katalas na kasi yung pulis. Sabon lang. Talo naman yun. So okay na yan ha. Yung bulak ko dyan, bigyan kita ng warranty. Isang tao, tawa na tawa eh. Isang taon warranty. Bulak lang. Ayan po, finish na po tayo din eh, no, ng low budget 2A. Yung distributor na, inalis ko lang yung leakage ng langis kasi pag nagbasa po langis yun, doon sa loob ng distributor, mag-aagaw ang kurente po talaga doon dahil mababasa yung igniter, mababasa yung kanyang coil, tsaka yung nagko-controller sa kanyang firing order. No? Tatabi lang kasi yun eh. Meron kasi yung rewind din sa loob. So yan po, wala na talaga tagas yan. Kaya nilinis namin yan para makita ang ebidensya. Si Sir, magpapatunan yan kung tagas. Pakishare na lang po no, sa mga ganyan mga trouble. Lagyan nyo lang ng bulak. Pwede po yan. Huwag kayo matakot. Hindi po masisira yan. Ako na magsasabi sa inyo. Sa dami ko nang ginawa yan. Nakalbo na lang ako. Okay.
Finish. Thank you po. God bless po sa ating lahat.